Mainit na balita. Nung tatandaan ninyo, nung February 2025, nilagdaan ni Trump yung Executive Order 14203 na nagpapataw ng mga parusa laban sa ICC, partikular na kay Karim Khan. Ako po, sa madaling salita mga kababayan, itong nangyari dito, hindi niya na ma-access yung email niya dahil sa sanction ni Trump ng Amerika. Ito ho yung chief prosecutor. Kasama ho ito sa umuusig kay Pangulong Duterte. Ang bali-balita nga, talagang wala nang gumagalaw dun. Takot sila bigla sa Amerika Pag nalaman ng Amerikang tumutulong ka sa kaso sa ICC, yari ka. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, bulong-bulungan na ngayon na makakalaya na si Pangulong Duterte. Makakalaya na si PRRD. Bakit ko nasabi? Dahil sa balita na ito. Ayan, sa Trump sanction, on ICC prosecutor have halted tribunals work, Sa article na yan, sabi niya sa article na yan. Number 1, kasi ni-research natin yan Yung pagpataw ng parusa, 'di ba nung tatandaan niyo nung Yan. Nung February 2025, nilagdaan ni Trump yung Executive Order 14203 na nagpapataw ng mga parusa laban sa ICC, partikular na kay Karim Khan. Ako po, itsura pa lang nito. Bilang tugon sa mga warrant of arrest na nilabas ng ICC laban sa mga leader ng Israel dahil sa umano'y mga krimen sa Gaza. Nagalit po si Trump niyan. So nagpasa siya nung February 2025. Epekto ng parusa, ano yung parusa na yun? Dahil sa mga parusang ito, if i-freeze ang bank account ni Khan, na wala ang kanyang access sa email at pinagbawalan ng mga empleyado ng ICC ng mamamayan ng US na pumasok sa Amerika. Mismong mamamayan ng US to na naging empleyado ng ICC. Kung saan sila maaring aarestuin sila. Dahil dito, ilang NGO, sabihin ng NGO, hindi hungongo yan ibig sabihin ng NGO, yung non-government organization. Dahil dito, pati yung mga NGO at kontratista ang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Sa madaling salita, wala nang nakikipag-ugnayan sa ICC. Tayo na lang. Hindot. Tandaan ninyo bakit kailangan nila makipag-ugnayan sa... Tandaan nyo, ang ICC hindi ho yung bansa. Wala hong tax yan. Ano ibig sabihin nun? Saan kukuha ng budget yan? So usually, ang kinukuha na nila ng budget ay yung mga private company na tumutulong sa kanila, pumopondo sa kanila. At sinabi ni Trump, tulong kayo? If i-freeze namin ang account nyo. Ganun. Tumulong kayo dyan, ipapa-aresto ko kayo. Ganun katindi, kaya wala na, tumigil na. Pagkansila ng mga investigasyon, ng ICC, kabilang ang mga kaso sa Sudan ay naapektuhan, pinapakansila ni Trump. Ayan mga akusasyon kay Khan. Si Karim ay nagharap din ng aligasyon meron pa pala siyang sexual aligasyon. Sa madaling salita mga kababayan, itong nangyari dito, hindi niya na ma-access yung email niya. Hindi niya, siyempre Google yan, di ba? O kung ano man, hindi ko alam kung bakit hindi niya ma-access. Basta, dahil sa sanction ni Trump ng Amerika. Ito ho yung chief prosecutor. Kasama ho ito, malamang sa malamang, kasama ho ito sa umuusig kay Pangulong Duterte. Ay, ang bali-balita nga, talagang wala nang gumagalaw dun. Takot sila bigla sa Amerika Pag gumalaw ka at nalaman ng Amerika, alam mo naman ng Amerika, napakarami CIA niyan. Pag nalaman ng Amerika ang tumutulong ka sa kaso sa ICC, yari ka. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, bulong-bulungan na ngayon na makakalaya na si Pangulong Duterte dahil dito, nanalo siya bilang mayor. Malaking factor din daw yun. Na maaari ang gawin is work from Hague. Ibig sabihin, hindi man pauwiin sa Pilipinas, tuloy pa rin yung trial, pero sa bahay lang siya.
sa dahig. Ibig sabihin, malaya na nakakapasok yung mga kamag-anak, napapakain na siya ng mga paborito niyang tuyo, ganun. Di ba? Mga balbakwa. Hindi, makakakain na siya ng durian, ganun ba? Ibig pong sabihin mga kababayan, wala na. Alam nyo itong ICC, konti na lang ito, sasabay itong babagsak sa administrasyon. Sabay-sama sila. Babagsak, hindi ho bagsak ng ratings. Nililinaw natin hindi ho baka sabihin na naman nila, gusto ni Banat Bay pabagsakin si Marcos? Hindi. Babagsak ng ratings ni Marcos, sabay-sabay sila. Pati ng ICC. Ay, nako. Grabe ho, matinding kaganapan ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, this is something na very, very, good news. Di ba? Konti na lang. Sa tingin ko, konti na lang talaga at si Pangulong Duterte ay makakalabas na ng ICC at mamamasyal na siya sa dahig. Sa Netherlands. Huwag lang siya pupunta sa mga coffee shop dyan. O mga hindi pala, sa Amsterdam pala yon. Sa Amsterdam kasi ang tawag dun sa mga coffee shop. Ba't coffee shop? Paano naging coffee shop yun? Ang binibenta iba. Anyway. Ito po yung dapat na po talaga na ibalik nyo na ICC. Alam nyo, hindi na kayo nakakapag-function. Meron kaming functioning court dito. May Supreme Court, may mga regional trial court, may mga court of appeals. Ang dami po namin korte rito. Meron pa kaming ombudsman, meron pang sandigang bayan. Napakarami pong functioning korte dito. Bakit po ninyo nakakulong pa rin sa inyo si Tatay Digong? Nahihirapan na nga po kayo sa pagpoproduce ng witness at lalo na ngayon. Eto po. Nakita ko lang sa post. Tapos sinearch natin kung ano yung implikasyon nun. Yung mga software po, kasi sabi ni rito, may nakita akong post ni Harry Roque na yun nga, yung software ng ICC ay makaka-apekto sa kanilang pagtatrabaho. Kaya iniisip ko, ano ba itong lintik na software na to? Sinearch natin. Ito po, the International Criminal Court is facing significant operational challenges due to U.S. sanctions imposed by President Donald Trump. Targeting the court's chief prosecutor Karim Khan and other staff. The sanction were response. Ito po hindi lang po chief prosecutor ngayon. Lahat na po ng tauhan. So una po, pre-release yung kanilang mga asset. No? Tapos hindi na sila pwedeng makapag-travel. Hindi na po sila makakapag-travel sa US. Meron silang travel ban. Nakapress po yung asset nila. Hindi po yun sa US lang. Yung mga bangko po, maski po hindi na nakabase sa US, pero meron po silang branch sa US. No? Kasi sabi ng US, lahat ng makikipagtulungan, isa-sanction namin sa ICC. Ito pong gobyerno namin, nakikipagtulungan po. Pinagmamalaki pa nila na nakakulong sa ICC si Tatay Digong. Lahat po na makikipagtulungan sa ICC isa-sanction ng US. Kaya pati yung bangko na may branch lang sila sa US, halimbawa yan ay pag-aari ng France, mapipilitan po, kunwari nasa France yung pera nila. Yung bangko na merong branch sa US, mapipilitang i-freeze din. Kasi, isa-sanction din sila na US. Yun yung sinasabi natin na malawak talaga pag US. Pero ito po pinakamalupit. Yung kanila na pong sinanction ay yung software. Yung software, hindi po natin iniintindihan. Yan po yung mga pag may computer po kayo, hindi po yan
kunwari bumili kayo ng laptop, kinakailangan po para magamit nyo yung laptop nyo, may software po. Yan po yung Windows 10 o Windows 12. Pag-aari po ng US company yan na Microsoft, yung Windows. Kung dyan po nakabase lahat ng inyong mga sa computer, suspended. Kahit bumili pa kayo ng Microsoft noon, suspended po yung software ninyo. Ibig sabihin, email ninyo, wala na, mahirapan na kayo mag-function. Imagine niyo po na hindi kayo, marami sa inyo, sa cellphone, di ba? Suspended yung inyong software. Hindi nyo magagamit yung inyong cellphone. Makikigamit kayo dun sa mga... Hindi gagana yung mga computer ng ICC. Magiging inutil po yung ICC. Mahirapan po silang mag-function bilang korte. Lahat po ngayon computerized na. Lahat po. Basta po US-based yan. Kahit nga hindi US-based Kahit po hindi US-based yung ginagamit ninyo, kung yan po ay meron sa US, ay pwersado po silang sumunod kay Donald Trump. Kaya may hangganan po yung panunutil nitong ICC. Ngayon, mas malakas na po yung panawagan ng mga tao na ibalik na lang dito. Tama yun. Correct po kayo, magmamakinil. Magta-typewriter kayo. Ang problema ninyo, paano kayo kukuha ng mga ebidensya? Di ba? Hindi na functioning. Ano yan? Parurusahan ninyo yung mga nakabilanggo dyan tulad ni Tatay Digong dahil hindi kayo nagpa-function as court? Dapat isuspendin nyo na yung operasyon nyo, ibalik nyo na yung... abnormal naman talaga yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Suspect nyo, halimbawa, sinabi na natin na suspect si Tatay Digong sa krimen na ginawa niya sa Pilipinas. Di umano. Na ang mga di umano na biktima ay mga Pilipino. Ang mga witness ay Pilipino. Naganap sa Pilipinas. Ang mga suspect di umano ay mga kapwa Pilipino. Alam niyo po, magiging nakakatawa po talaga tayo. Dapat lang tayong pagtawanan ng buong mundo. Tayo lang po ang tanging bansa. Krimen sa Pilipinas, ang pangunahing mga suspect ay mga Pilipino. Ang mga biktima lahat ay Pilipino. Naganap di umano ang krimen sa Pilipinas. Tapos sa ICC, sa Netherlands, tapos yung korte sa Netherlands na ICC, hindi nakakapag-function, may functioning tayong korte rito. Ang maglilitis sa atin, yung korteng halos sarili nila, hindi na nila makayang gampanan dahil suspended email, suspended yung kanilang mga Windows at kung ano-ano pa. Lahat ng Microsoft at lahat ng US-based na ginagamit nila. Halimbawa, yung mga MS Word at kung ano-ano pa.